Okay, magandang araw muli sa Partner. lahat ng sumusubaybay sa programang Kalikasan Kalusugan at dito na naman kami ngayon sa second segment. Pero partner, pag-usapan muna natin partner yung ating medical mission na darating dito sa yung susuportahan nating medical mission ngayon dito sa may Holy Spirit sa may prayer garden yan partner. Sa linggo na po yan. Kaya sa mga lahat ng nakikinig at nanonood sa amin, mayroon kaming gaganapin dyan na medical mission dito sa may Holy Spirit lang yung partner, sa may Republic Avenue. Yan, makikita nyo yan yung prayer garden ang nakalagay. Kapag galing kayo ng partner, pag galing tayo dito sa may Commonwealth, pagkanan ng San Simon, Barangay Hall kanan ulit, tapos sundan mo lang sa may Santo Niño, pangalawang kanto. Pagkanan mo, dire-diretso yun, makikita mo na yung nakalagay na prayer garden sa bandang kaliwa siya. Yan, nakalagay naman, may karatulan naman ngayon, may nakaratulan na nakalagay doon sa medical mission. Yan, medical mission yan ng IBMCC, pero tayo nakipag-merge doon kasama ng Radyo Kalusugan dahil tayo nga by November pa yung atin na yung sarili natin mismo na medical mission. Nakakalungkot sa panahon natin ngayon, di ba? Maraming may sakit, kadalasan yung sinasabing turbo cancer, maraming may cancer sa atin, maraming di ba partner, nakapagtataka na lalong dumadami ang cancer nitong pagpasok ng 2021. Napansin mo? 22. 22, yun, 22 talaga. 22. Dumami. Kaya yan, pag-usapan natin. Dito kasi, base sa aming eksperyensya, so of course, napag-usapan din natin ni Dr. Alan, na karamihan kasi ng mga pag-tumor o lump, no, sa breast man yan, sa kung saan mang lump ng parte ng katawan. Ito, aming pananaw ito ha. Pananaw lang ho namin ito. Nasa sa inyo namang decision yan kung ano eh. Kasi yung mga classical doctor, no, yung sa mga pagkayo nagpapacheck up, ang tendency usually dyan ay talagang tanggalin ng tanggalin. No? Tama. Ang punto naman, kung talagang merong makikita ninyo na yung mga benign and everything, pwede naman tanggalin, walang problema, di ba? Basta mayroon talagang mga basis sila na benign o maliit pa lang, etc. Pero kung nakikita ng lumalaki at talagang mabilis na lumaki, mahirap po yung basta pakialaman. Bakit po? Kasi unang-una, ang requirement dyan is biopsy. Di ba? Kahit hindi pa ho tanggalin yan, wala pang surgery, biopsy muna. Ang problema ho ng biopsy, pag naging positive po sa cancer, ang mangyayari dyan, parang pinawalan nyo rin yung cancer sa buong katawan. Mas bibilis ho mag-metastasize. Kasi kahit pag ginalaw ho yan, no, yung sa loob ng tumor na kung alin mang parting yan, pag kumuha ka ng parte yan, nakakawala na yan, mas madali na po. Para lang sa kaalaman ng mga may cancer na ganyan, nasa point of no return na kayo. Once na ginalaw nyo yan, kahit hindi nyo pa ipa-surgically remove, kahit na biopsy lang, at positive yan, nakakawala na ho yung cancer cells. Kalat na. At mabilis na hong mga nakyan, in other words, mapiktuan yung iba-ibang bahagi or mag-metastasize. Kasi yung understanding namin yan, pagka may mga lump ho, hanggat kaya ng katawan yan, it's the way to protect the body. Hindi ho niya hinahayaan na makawala yan. Kaya yung katawan natin, may mga lump niyan, parang as much as possible, pinipigilan niya. Kaya kung makakita ho kayo ng mga, siguro naman, makakita kayo ng mga mahirap dyan, sa mga tabing kalsada lang, na marami dyan na ang lalaki ng bukol ng leeg, mukha, tiyan, kung nasaan dyan, talaga ang lalaki. Tanongin mo, ilang taon na yan? 20 years, 15 years. Hindi sila namamatay. Kasi hindi ginagalaw yung bukol. Lumaki lang na lumaki. Kaya kung hindi mo pakikialaman, parang the body was able to contain, protect it. Pagka hindi pa yan talaga metastasize, kung tawagin natin, wala na pa siyang sariling blood distribution system. Kasi pagka naghinog na yan, partner, may sarili na yung blood system. Kung saan na siya makakapunta. Yan na yung metastasize na. So, nakukontain siya diyan, nandyan lang siya sa loob. Kaya, hindi mo makikita yung kukuha ka ng sample sa dugo mo, sa kung saan bang parte mo. Wala kang makikitang pandyan. Kaya sila mismo, the only way to find out is to get a sample directly from that tumor. Doon lang nila masasabi kung cancerous o hindi. Doon mismo. So, anong ibig sabihin?
Ibig sabihin nun yan, talagang pinipigilan ng ating katawan yan, ng immune system. Kaya parang calcification yan. Talagang as much as possible, huwag siyang lumala. So, hindi ho namin, unang-una, hindi ho kami nagsasabi na i-biopsy. But, common sense also dictates, dumb if you do, dumb if you don't po yan. Alam mo, ano ibig sabihin nun? Kung hindi mo naman i-biopsy, hindi mo malalaman. Tama. Cancerous. Kung anong klase. Ayan. Kung hindi mo malalaman na cancerous yan, paano mo gagamutin? Pababayaan mo baka lumala naman. Ayan, yan naman ang argumento. Just to be fair, no? Tama naman din yun. There's no way to find out. Fine, nandun ako. However, meron ho tayong tinatawag na alternative. Instead ho natin ipabiopsy, wag ho natin pabayaan na sabihin natin na hindi yan cancerous. Pagka meron kayong mga ganyan, let's assume na cancerous yan, then we treat it. Ang iba dyan, automatic na nilang dinidiretsong kinikemo nga yung iba bago pa i-surgery. Ang concept po kasi niyan, pinapatay mo na. Kasi kung i-surgically remove ninyo muna yan, ganito kasi ang sistema sa hospital aalisin yung yung lump na yan. Minsan yan, the most, yung doktor magsabi, ihintayin pa yung results ng biopsy. Second, papahingahin pa ho kayo kasi nga, invasive yung surgery na kung kailan lumakas kayo, bago kayo i-chemo. Na kung positive ho yan, yung 1 buwan o 2 buwan ng window na bago ka i-chemo, ay tapos na ang boxing yan. Kasi nakawala na ho yung cancer. So kung saan-saan na yan kumalat, lalaki na ho yung problema ninyo. Kailangan talaga ng desisyon na malalim. Ang mali naman ng sa tingin kong kakulangan sa larangan ng mga medical doctors is they will not explain to you the way we have explained. So, nung unang panahon, wala naman kasi sa mga pharmaceutical company na parang prophylaxis ng prophylaxis ng cancer. Wala din namang gamot na nandyan yan, sige, inom ka ng cancer, okay, chemo na talaga ibibigay sa iyo, wala namang iba wala namang ibang gamot. Pero kami po, meron ho yung talagang anti-cancer property, ang ivermectin. Kaya, sinasuggest namin sa inyo, yung may mga lump, bago kayo mag-surgery, mag-try muna kayong gamutin sa ivermectin. Ngayon, makikita mo kung lumiit ba, nag-improve ba, etc. Then you can make further decisions. But a month or 2 or 3, you will have an indication kung mas lumala ba siya, mas sumasakit ba siya, mas dumami ba siya. Kailang na tamang dosage, partner. Dapat tamang dosage. Tamang dosage. Tamang dosage. So, marami tayo. May mga herbal tayo. Kasi hindi lang naman ivermectin sinasabi natin. In fact, yung protocol natin, partner, ay chelation, vitamin C, ivermectin, virgin coconut oil, at saka vitamin C na high dose. Alam naman natin, ang cancer talagang napakahirap na sakit yan. Hindi naman ako nagke-claim na kaya kong gamutin ang cancer. Pero meron tayong way para ma-prevent siya. Before, nung wala pang ivermectin, hindi natin alam, meron palang prophylactic drug na pwedeng inumin para ma-prevent mga 61%. Or I would say mga hanggang 80% ng klaseng cancer. Ma-prevent if we regularly take ivermectin, like 1 capsule every 3 days. May iba nga nagtitig na 1 capsule every day. Pero alam naman natin, maraming factors nag-lead sa cancer. And it is also one of the list entity ng metabolic syndrome. So how do you prevent metabolic syndrome? Pag sinabing metabolic syndrome, very wide encompassing yan. Kasama dyan ang hypertension, hypercholesterolemia, itong hyperuricemia, itong heart disease, chronic kidney disease, marami, pati stroke, cancer, kasama dyan, polycystic ovarian disease, diabetes. Diabetes, and many other things. Kasi simula pa lang bata pa, pag mali ang intake natin ng food, kulang sa exercise, so nagkakaroon ng mali ang lifestyle, so nagkakaroon ng metabolic syndrome. The better way is to prevent. Pero kung nandyan na, so that's another story. To prevent, bata pa lang dapat may high dose, may intake na ng high dose na vitamin C, nag-iiwas na siya sa mga bad oils, yung polyunsaturated at monounsaturated oils, Tapos yung high intake of sugar, food and drinks na may sugar,
So, iwasan. Kung maiwasan lahat yan, mape-prevent ang metabolic syndrome. Pwedeng mabuhay ang isa na walang sakit hanggang tumanda. Walang metabolic syndrome. Pero kung nandyan na at too late na natin nalaman, so I for one is also that problem. Meron din ng hypertension. So magagamot na. Pero ganun pa rin. Establish pa rin natin yung good habits, yung lifestyle. Alisin natin lahat ng bad oils, saka sugar. Kung kaya, alisin natin. Kaya kung meron pasubali kasi hindi pwedeng bigla ang tanggalin ng sugar. Addicted tayo, usually it will take about 1 year bago mo talaga completely matatanggal. No? May withdrawal syndrome din kasi yan. Ngayon, kung natanggal na yan, tapos pwedeng mag-take ng high dose na ivermectin, kung halimbawa may cancer na, baka matulungan pa rin. Kasi merong mga cases, although madalang, merong mga cases na natutulungan pa rin. Then high dose intravenous vitamin C. Ngayon, yung dinidiscuss yung chelation, parang preparation nito kasi yung alam natin yung mga heavy metals, mga promoters ng cancer yan. So pagka chelation, matatanggal mo na rin yung heavy metals. As I said, medyo mahirap talaga ang cancer. Pwedeng metabolic therapy, mag-ketogenic diet with intermittent fasting para ma-promote yung autophagy na tinatawag. At syempre, depende kung far advanced na rin yung cancer, baka mahirap na rin. Ano? Pero makikita natin may mga cancer na nagkaroon na ng opening, nagkakaroon na ng infection na hindi na makontrol. Pag nag-ivermectin, nakokontrol pati infection. And hopefully, mareregress siya. May mga studies sa lumabas, pati mga metastasis, medyo napapabagal ng ivermectin yung progression niya. So, pero kung sabihin cure, medyo mahirap sabihin yung cure kasi it's too advanced to say that kung talagang hindi nag-zero cancer ang pasyente. Of course, everyone would like to have that kung may cancer. Gusto magkaroon ng cure. Pero hanggang sa ngayon, it's really a very difficult thing to achieve. No? Pero we are hoping that we can do that. Pero hindi tayo kumukontra sa mga oncologists. Actually, sinusuportahan natin yung ginagawa rin nila. Kasi it has been found out yung ivermectin na prevent niya development ng MDR oncogene. Pag sinabi MDR, multi-drug resistant oncogenes. Ang tendency kasi ng mga may cancer, ginamot na siya ng chemo, yung iba gumaling. Nagre-remission, pag nag-remission, yung sabihin na nahimik yung cancer, pero nagkakaroon ng recurrence after a few years, bumabalik. Pagbalik, yung dating gamot na ginamot sa kanya, resistant na siya. O nag-develop na kasi ng multi-drug resistant oncogenes. Pero kung sa simula sinabayan na ng ivermectin or sabihin natin nag-remission na, bigyan ng ivermectin, I believe hindi na magkakaroon ng multi-drug resistant. Or halimbawa nag-surgery, tapos nag-chemo, tapos may remission, i-ivermectin lang yan everyday. Sa palay ko baka hindi na magre-recur. Kaya tulungan, complementary, nag-surgery, nag-chemo, i-ivermectin natin para hindi na magkaroon ng remission. Malaki ang chance na hindi na magka-recurrence. It's too ambitious to think na may cancer, gagamitin natin high-dose ivermectin. Although it's possible in some cases, pero not in all cases. You know, maraming mga therapies rin na kailangan isabay, baka hindi na ivermectin. Ano? Meron halimbawa itong fenbendazole. Anti-helmintic din to, pero medyo synthetic ito. Gumagaling din sa cancer yan, sa sinasabi nila ng cannabis oil. Although illegal pa yung cannabis oil. Ito sa hemp, no? So, hindi possible siguro sa atin. Pero pwede rin siguro isabay yung fenbendazole sa ivermectin. Yeah, kasi, meron. Ang paniwala ko, kung may cancer na isa, lahat ng pwedeng may ibigay na lahat para malaki ang chance. Malaki ang chance na gumaling. Successful. May tanong pala, Doc, si Prime, kasi gusto lang niyang itanong sa iyo, si Prime, Doc, pwede bang magpa-ECG magkasunod sa isang buwan? Kasi daw po... Walang depresya ECG. Okay lang. Kahit ilang beses. Kahit araw-araw eh. X-ray lang ang medyo, tsaka yun lang siguro. Pero ECG kahit X-ray naman, minsan sunod-sunod rin serial X-ray minsan. Ang napapahamak sa X-ray, mga radiologists, pag hindi sila nakatago ng LED, tapos na-expose sila ng maraming beses, so yun. Pero kung pailan-ilan lang, hindi okay naman lang siguro. Doc, ito pa palang gusto kong i-emphasize dito, no?
especially sa mga cancer cases, no? Kasi tandaan ninyo, ang treatment, hindi lang one phase yan, two phase yan. Halimbawa po, meron kang pneumonia, no? Siyempre, alam mo yung pathogens, okay? So, you get the desired antibiotic and you destroy the pathogens. So, namatay na ho yun, ang causative organism. What is the next phase? Okay, merong next phase po yan. Kaya nga sinasabi ko yung vitamin C ay synergistic sa mga antibiotic or any drug na gagamitin mo. Bakit? Kasi for every infection, sisirain niya yung mga alveoli mo, no? Sisirain niya ng mga mikrobyo. So, ang tendency ng katawan is to rebuild, no? Cellular repair. Ang number one na kailangan mo na vitamin na very limiting sa katawan ay vitamin C. I fully agree. In fact, kulang kasi ang understanding o nagkaroon ng misunderstanding sa medical academy. Kaya mga doctors, they are not fully knowledgeable about vitamin C. In fact, vitamin C sa orthomolecular medicine, pag sinabi siyang ortho, the right or the correct, no? The right molecule that the body needs. And I am saying the premier nutrient that the body needs is vitamin C. Kaya marami sakit ng mga tao, yan din, kulang sa vitamin C. At every day kasi, meron tayong wear and tear. Yung heart natin every day nagpapump yan. We always on the move. We are always on the move. So merong wear and tear. At maraming free radicals na na-form by merely doing exercise, by getting exposed to the sun, or by getting some medications, or meron din pating tinatawag na normal metabolic process, may lumalabas din na free radicals. So we need to have a constant supply of vitamin C sa katawan natin. At ang orthomolecular medicine, they place it should be 3,000 to 6,000 for everyone, every day. For an adult, no? Of course, for younger, baka mas mabata, mas magang ang weight niya, di mas mababa. Pero kung yung 3,000 to 6,000, lahat ng tao kailangan yan. Pag may sakit, may sipon, you have, or trangkaso, or whatever, taasan, atas ka. Tapos yung sinasabi ni Jill kanina, tama yun na kagagaling mo lang sa sakit, lalo na kung may, halimbawa, example niya, pneumonia, of course, you give high dose vitamin C, mag 10,000 agad. Mabilis ang recovery. No? Kasi magre-repair, tama yung logic doon na kailangan ng katawan na mag-repair and you need vitamin C to do that, to achieve that. In fact, every surgery, pag may ginawang surgery, binigyan mo ng vitamin C kaagad, mabilis yung healing process. Diba, nasisaryan, bigyan mo ng high dose vitamin C, mabilis kagaling. Napakabilis ng healing process kung mataas ng vitamin. Pero kung deprived ng vitamin C yung pasyente, binibigyan lang na 500 a day, 500 milligrams a day, mabagal ang healing. No? So, that recommendation of 500 milligrams a day, sabi lang recommended daily allowance, that is not a good recommendation. That's indeed a ridiculous daily allowance. No, it should be 3,000 to 6,000. Ito, Doc, nagtatanong si Kakoy. Nasabi niya, good evening po. How about vitamin C 1,000 mg with zinc? Is okay ba daw din po yun? Okay naman, pero you cannot exceed 50 milligrams a day of zinc eh. Kaya kung mag-3,000 ka na, doon sa 1,000 pa lang may 50 milligrams ka na, mag-overdose ka na ng vitamin C, magiging 150 na pag ginawa mo 3,000 yung vitamin C noon. Kaya ang sinasabi ko, okay, mag-take kayo ng may zinc, pero yung sobra doon sa hindi nyo pwedeng may zinc na kasama. Basta na-achieve na yung 50 milligram a day, yung remaining, plain na sodium ascorbate na. It should be sodium ascorbate then kasi ang vitamin C can be ascorbic acid, it can be calcium ascorbate, it can be sodium ascorbate. No? So, bakit sodium ascorbate nire-recommend natin? Kasi yun yung buffered, ang pH niya ay 7, hindi siya acidic. Ascorbic acid kasi acidic. Pag calcium, ganun din, buffered. Pero ang problema, yung calcium, masama pag hindi kailangan ng katawan. Mga kasama ang calcium pag hindi kailangan. Ngayon, naging trending rin na kapag ka nag-menopause na ang isang babae, binibigyan nila ng calcium. Which is wrong. Which is wrong. The calcium will be deposited in so many other areas of the body and it will be harmful there. Kaya maraming calcification sa katawan, di magpupos ng problema. Pag sa blood vessel nag-deposit yan, kakaroon ng atherosclerosis, lulutong yung blood vessel.
Parang sinisimento mo, pag calcium, sinisimento mo malutong yung simento Dapat flexible ang mga blood vessels diba? So, that can be harmful pag binigyan mo ng calcium supplementation kung hindi naman hypocalcemic. Kasi kung blood test normal ang calcium, hindi below normal ang calcium, you don't need the calcium. Of course, pag mababa ang calcium, kailangan ng calcium. Kaya nga yung tanong nga Doc ni Aristo sa Chile, yung 2000 mg daw na Bitsi, ano ba to? Wala ba daw po yung acid reflux? 'Di ba wala Doc pag pure na sodium ascorbate? Pero yung ascorbic acid mayroon. Tama? Hindi kasi pwedeng may reflux kung incompetent yung lower esophageal sphincter, no? Dito kasi yung gullet or yung esophagus natin, yung tube, pag kumain tayo, lulunukin natin, may tube yan papunta sa stomach dito pa sa tiyan Dadaan siya sa tinatawag na esophagus. Sa baba nun, yung pinakahalos dulo na ng esophagus, merong tinatawag na lower esophageal sphincter, humihigpit yon. Kada lunok natin, bubuka yan para pumasok yung pagkain, tapos hihigpit siya. Pag-higpit niya, para hindi magre-reflux. Yung mga may reflux disorder, lumuluwag yung kaya bumabalik ng bumabalik. Kaso nag-action na yung, for example, hydrochloric acid ng stomach at yung ibang mga enzymes nag-react na doon sa food. Pag nagre-reflux siya, kaya mahapde, sumasakit ang dibdib nila, nag-heartburn. Pumakit pati yung acid kasi incompetent yung lower esophageal sphincter. Pero kung sodium ascorbate ng tinik mo, hindi siya acid. Neutral ang pH niya, 7 ang pH niya, hindi siya acidic. Kahit mag-reflux siya, hindi mahapde. Yun ang idea doon. No? Pero sasabihin natin gamot sa GERD, hindi siya gamot sa GERD. Pero pwede siya sa may GERD kasi hindi acidic yung magre-regard. Tanong naman ni Katipon PG, yung Doc Alan, hindi po ba safe na araw-araw mag-take ng mga nabibili sa malaking drugstore to. Na 2,000 international unit na vitamin D sa isang tao na walang sakit. Wala naman daw sakit. Okay, magandang tanong 'yan kasi ang vitamin D is oil soluble, fat soluble, the vitamins. 4 lang yung fat soluble, A, D, E, and K. So, pag nung araw kasi sinasabi nila, pagka fat soluble, may overdosing. That is true with vitamin A, vitamin E, vitamin K, but not with vitamin D. In fact, there are people who has taken vitamin D nasa 25,000 mg, nasa 50,000 mg, and they're taking it daily, walang overdose na nakikita. In fact, vitamin C, ngayon lang lumalabas yung mga totoong data tungkol sa vitamin D. And it's really very important for the immune response para malakas ang immune system. Kaya sinama yan sa mga supplementation sa COVID no? So, walang problema kung 2,000 units, IU. Kahit 25,000 IU, walang problema. Itong kasunod na tanong, Doc, medyo maganda tong tanong. Doc, ano ang benefits or difference ng chemo at chelation? I have no idea po. Si Janet Brasa po. Chemotherapy is a treatment given para sa may mga cancer. Ang idea nun, pinopoison nila yung cancer cells. Pero ang problema, in so doing, napopoison mo rin yung, especially the newly growing cells o newly born cells. Nasasaktan din, kaya ang daming side effect ng chemo. Kaya ang anong side effect, nalalagas ang buhok. Kasi yung newly growing na hair, yung sa hair follicle, nag-create siya. Yung newly growing, nawawala. Tapos yung nag-anemic sila kasi yung newly forming blood cells sa bone marrow. Yung skin, newly growing skin, di ba, from under, no, hanggang sa, kaya nagkakaroon ng libag, yun na yung namatay na epidermis. So from under, yung newly growing skin cells, patay. Nasasaktan. Kaya sensitive sila, photosensitive sila. Pagka konting araw lang, para silang napapasa na sa sunburn. So yun ang mga side effect ng chemo. That's why people are turning to using alternative ways. No? Kasi pagka nagkikemo sila, hilong-hilo sila, hindi makakain suka ng suka. Kasi pati yung mga lining ng intestines natin, newly growing yan no? Affected lahat. Kaya bagsak na bagsak. Yung iba nga sabi, baka doon sa chemo pa nga namatay So, depende. Ngayon, they're trying to produce newer and newer forms of this anti-cancer chemotherapy.
pero therapeutic agents, pero kung meron lang sana na ibang system na na pwedeng gamitin pang laban sa cancer, mas mabuti. And mas maganda ngayon, nauuso yung tinatawag na targeted therapy. Pero mahal yon pag mga monoclonal antibodies ang ginagamit. Tina-target mismo yung cells na yun. It's very expensive, no? At saka hindi available sa lahat ng klase ng cancer. At meron tinatawag na metabolic therapy naman. So, ang ginagawa, zero carbs, tapos nag-intermittent fasting, tapos high fat. The good fat dapat, no? So keto, naka-ketogenic, tapos iba pang mga supplements pwedeng isabay or whatever that is very necessary, pwedeng isabay. So yan. Ngayon, ang chelation therapy is another thing. It's not a treatment for cancer, pero it helps to do a chelation on cancer patients para matanggal mo na yung promoters ng cancer na heavy metals. Kasi pwedeng maraming factors na nag-cause ng cancer. And one of which na nag-exert ng matinding adverse influence sa cancer are the heavy metals. Pwede mo i-chelation para malinis mo yung cardiovascular system niya. At yung buong katawan. Pag hinalaw mo ng dimethyl sulfoxide, ma-penetrate niya rin yung every nook and corner of the body. Makikere mo. Okay, so it is not only chelation therapy, it has to be chelation plus DMSO therapy. And then, kung ano yung alternative treatment na gusto nilang ibigay, no? Hindi ako nagdi-dictate nun kasi I cannot say for sure kung magiging effective or not eh. There's no way of telling that eh. No? Depende kasi sa type of cancer, depende rin sa status ng pasyente, kung gaano kalakas pa ng immune response niya. At isa sa drawback ng chemotherapy, nasusuppress niya yung immune response. Ang problema kasi sa cancer, kaya nga nagka-cancer, nasira ng immune response niya eh. Kasi ang cancer cells, it can happen at any time. Sa regular metabolism ng katawan natin, may mga errors yan eh. No? So may mapuproduce na cancer cells, pero kung may malakas ang immune system ng isang tao, masisira kagad ng immune cells yung mga cancer cells. Ngayon, kung humina yung immune cells, lalabas yung cancer. Mag-i-express na siya, dadami, hindi na siya ma-check, no? Correct ng immune system. Kaya nga, minsan, yung chemotherapy, double-edged sword, kung hindi siya makagaling, makakalala pa siya ng cancer dahil pahihinain din niya pati immune system. May follow-up na tanong, Dok, dito daw sa Pilipinas, mainit naman na bansa, pwede ba daw hindi na iinom ng synthetic na vitamin D? Magpa-araw lang, pwede na ba daw yon? O kailangan talaga? Pwede naman, pwede naman. Actually, let's not make a difference between a synthetic and a natural vitamin D o yung cholecalciferol D3. No? It's the same parehong chemical composition yan So it doesn't matter kung yan ay synthetic or it's a naturally derived. Kasi pag naturally derived, napakamahal nun Yung mga vitamin C ginagamit natin, the most commonly available, puro synthetic na vitamin C. Provided parehong chemical structure, so it doesn't make any difference. I don't think it makes any difference, no? Okay? Parang sodium chloride, kinuha mo yung sodium chloride sa dagat, pwede naman i-synthesize sa laboratory, sodium and chloride, i-react, tapos ipopurify. Asin din yun, pareho rin yung resulta, no? So, ang kagandahan lang kasi ng mga natural, meron pang ibang napapadagdag. Halimbawa, herbal, kaya sabi lang mas maganda. Totoo naman, mas maganda. Pero very expensive na. Halimbawa, vitamin C coming from orange, from lemon, from tomatoes, nakukuha mo yung magagandang iba pang mga phytonutrients doon sa mga plants diba? Along with vitamin C, nakukuha mo yung mga bioflavonoids kasama nila. So, it helps a lot kung Kasi pagka bleeding disorders, mahalaga vitamin C. Kaya sabi ko, pag na-dengue, ang kinamamatay ng dengue, hindi naman yung dengue mismo, kundi yung bleeding no? Sinisira kasi nung virus yung mga lining ng blood vessels, kaya nagbe-bleeding. Mabilis yung repair noon kung may vitamin C. Pero makakatulong din kung mataas din yung bioflavonoids niya. Kaya kung natural yung vitamin C, maganda kasi may mga kasama ng bioflavonoids na rin yun.
Nanonood pala sa atin si Dr. Aisa at saka si si Lydia Go at saka si Ma'am Marites Villarin. Yan, nanonood sa atin, Acevedo. Yan. Kaya yung vitamin D, Doc, vitamin D yung tanong niya. Okay lang ba daw kung magbilad lang? Oo naman. Yung Walang problema kasi nadederive rin naman natin yun sa sa Araw. sa sun. Nagre-react. Pero wag magte-take ng cholesterol lowering agents kasi kung mababa ang cholesterol mo dahil pinababa ng cholesterol lowering agent, saan magre-react yung sunlight para mag-form ng vitamin D? 'Di ba? Yun ang raw material niya para makapag-produce siya ng vitamin D. Kailangan niya yung cholesterol sa katawan. Yung statin, Doc, in word, yung statin. Yeah. That's why kung hindi umabot ng 250 or hanggang 300 pa nga, hindi ko pina-advise na mag-take ng statins. Kaya halos wala akong nire-restahan ng statins eh. Maliban lang doon sila na mapilit at paparefill lang at doon siya naniniwala, o sige, pinagbibigyan ko. Pero wala akong naalala ng nire-restahan ko ng statins para pababain nila. Kasi iba ang concept iba talaga kung naintindihan lang nila kung anong role ng cholesterol sa katawan, hindi nila ituturing na masama ang cholesterol. Ito, Doc, ang kanya daw cholesterol, Doc, taga Cebu to, Doc, hindi daw siya, wag daw banggitin pangalan niya. Ang kanya daw cholesterol is 110. Pero pinaanoan daw siya, hindi daw statin, pero torbutestatin ba to? Statin pa rin. Ano ba daw, itigil daw ba niya o inumin niya kasi daw to, tuloy-tuloy daw to painom sa kanya. Hangga't 110 lang Hindi, yun nga ang resita ng doktor eh. Kaya nga nagtanong siya kay Doc Alan. Dapat total, hindi pwede. Wag daw po, kahit nga ma'am. 250, hindi pwede. Kasi what will happen is, this will predispose the patient, lalo na kung medyo matanda na siya, this will predispose the patient to a lot of cognitive problems. Brain health ang mako-sacrifice dyan. Ang brain natin, the brain requires a lot of cholesterol para maganda ang functioning niya. Baka mag-Alzheimer's pa siya, baka napapansin, ngayon siguro napapansin siya, humihina na ang memory niya. Pagka ganyan kababa ang cholesterol, tapos bibigyan pa ng cholesterol lowering statins. In fact, pag ang isa kumakain ng good oils, iniiwasan yung bad oils, tapos high intake of vitamins, hindi gaano tatas ang cholesterol. More likely na naglalaro rin sa 200 to 250. Kasi ako ang sinasabi ko, the normal cholesterol should be 200 to 250. Ang sinasabi sa medical world, it should be below 200, which is wrong. Lahat ng orthomolecular doctors will say that is wrong. It should be 200 to 250. Ang normal. Ang normal cholesterol level ng isang adult, no? Okay? So we never prescribe statins sa mga ganyan patients. Kasi cholesterol is a defense mechanism by the human body. I've been telling this before and again, I will say it again, na nagfo-form yung liver natin ng cholesterol as a response, no? It's an antioxidant, nagre-respond lang kita. It's a defense mechanism by the human body. And the dietary cholesterol that we take, may study na niyan Korean study. Binigyan nila isang grupo ng 5 eggs a day, yung isa 10 eggs a day, yung isa 15 eggs a day, yung isa 20 eggs a day, boiled eggs. Kasi yung egg yolk, yung dilaw, halos 90% yan cholesterol Cholesterol, no? Tapos meron silang zero, walang binibigay na egg. Kinumpare nila sa pare-pareho ang cholesterol levels nila. So ibig sabihin, anong pinapakita nito? Hindi na-absorb yung cholesterol from the diet. The cholesterol that we obtain from I think produced by the liver. It's called de novo synthesis of the liver. No? And then may dietary absorption. Meron, ang na-establish nila from 400 to 600 milligrams a day lang. Hanggang doon lang. It doesn't go beyond 600. So 400 to 600 is 500 milligrams average a day. Absorption of cholesterol from the diet. And it's not significant na increase yung blood level. Ano daw nagpapataas kasi ng cholesterol? Ano daw nagpapataas? Hindi ba daw sa kinakain? O baka may kakainin na bawal? Ayan. Ayun na, discuss ko nga. Yung kinakain natin na cholesterol, itlog, cholesterol yan. Pag kinain mo, hindi ma-absorb ng katawan. It's a very big molecule. Pag nakita niyo yung molecule yung chemical structure ng cholesterol molecule,
it's so big. No, it's so big a molecule. May dalawang hexagonal yan, tapos mayroong isang five-sided na carbon rings, tapos maraming naka-ano doon. Hindi na ma-absorb ng system. Hindi lulusot sa tight junction ng intestines natin. Hindi siya basta-basta ma-absorb. Napakahirap niyang ma-absorb. Persahan lang para ma-absorb siya. Kasi pagka laki-laki niya. Okay. So bakit nagpo-produce yung liver? So, most of the cholesterol na nakikita sa blood test natin, pag nag-extract ng blood, nakita, mataas ang cholesterol mo. Okay, ano yung cholesterol nakita yun? It's a product of de novo synthesis of the liver. De novo means new. From a new synthesis, from a new production by the liver. Okay? So, ba't nagpo-produce yung liver? Kasi defense mechanism ng katawan na may signal sa brain, may signal na receive na iniuutusan ng brain yung liver. Mag-produce ka. Kasi kailangan. So, ang taas siguro ng free radical production ng katawan niya. Baka kung ano-anong synthetic substances na tinitake niya in the form of drug, in the form of artificial flavoring or so many other things. Baka ang taas ng exposure niya sa radiation, baka ang taas ng stress niya, physical or emotional stress, or any other thing na magkukos ng pagtaas ng kanyang free radicals, magre-respond ng katawan na mag-produce ng cholesterol para sa watay. Kasi harmful yung free radicals sa maraming tissues at cellular systems ng katawan. So, i-neutralize yun para hindi siya mag-cause ng harm. Ang gagamitin ng katawan para i-neutralize yun, cholesterol. Pagka mataas ang intake natin ng vitamin C, hindi mag-produce yung body ng cholesterol. Maximum, kahit ilan ang kainin natin cholesterol, mapagaling sa 5 itlog o mapagaling sa 20 na itlog yan, Parehas lang. 400 to 600 lang or average 500 milligrams lang ang ma-absorb doon. Hindi ma-absorb lahat yun. Kasi napakalaki ng hindi kaya. Posibleng hindi siya lulusot doon. Kaya parang screen itong natin intestines natin. Hindi siya lulusot doon. Okay. Kailan overtime na tayo eh. Hanggang na sana ng usapan eh. Kaya Doc, sa susunod balikan natin yan. Pag may time po kayo, alam namin na busy. Buti Doc, nakahabol ka. Gumanda usapan, nakahabol ka. Oo, pasalamat kami. Binigyan nyo pa rin kami ng pagkakataon na makasama ka namin ngayon. At marami pong natutuwa at marami pong nagsasabi na kumusta Doc Alan, at maraming salamat, nandyan po kayo ngayon at mayroon kaming mapagtanungan. Oo, dahil kadalasan pagdating sa cholesterol, lahat puro resita. Salamat, maraming natutunan. At sige, maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa amin at sa Radyo Kalusugan at saka sa Azul TV. Maraming salamat. Kasama namin si Dr. Alan Landrito at saka si Partner Jill. At sa susunod muli sa aming programang Kalikasan Kalusugan! Bye-bye!